balita ngayong Martes. House Bill number 4727 is approved on third reading. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang death penalty bill. Paano nga ba ang naging takbo na botohan? Nagpaliwanag naman si Pangulong Duterte kaugnay ng sinasabing Davao Death Squad. Totoo raw ang grupo, pero itinatag daw ito noong panahon ng martial law para kontrahin ng isang unit ng New People's Army. May-ari ng kumpanya ng sigarilyo na pinaaresto ni Pangulong Duterte dahil sa pamemeke umano ng tax stamps, humarap sa DOJ at sa NBI. Dating Budget Secretary Butch Abad, pinakakasuhan na ng Ombudsman kaugnay ng Disbursement Acceleration Program. Isa sa mga complainant, kinwestiyon kung bakit hindi nakasama si dating Pangulong Aquino sa kaso. Naging mainit ang pag-uusap ng DOLE at ng ilang labor groups. Ahensya, hindi raw sinunod ang napag-usapan sa ilalaman ng final draft ng Department Order kaugnay ng ENDO. Sa sports, Gilas coach Chot Reyes sinagot ang mga panawagan na isama sa Gilas pool ang mga manlalaro ng San Miguel Beermen. At sa e-like, Pangulong Duterte sinubukan ng sapatos na gawa sa hibla ng pinya. Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Ed Lingao, hatid sa inyo ang pinakahuling aksyon tonight. Nagpaliwanag si Pangulong Duterte kaugnay na sinasabing Davao Death Squad. Totoo raw na may ganitong grupo, pero iba raw ang kanilang layunin. Umaaksyon si Maricel Halil. Totoo raw na mayroong Davao Death Squad o DDS, pero kung ano ang pinagugatan nito, itanong na lang daw sa kolumnista ng Sun Star na si June Ledesma. Ito ang isinawala ni Pangulong